Buntag sa News Patrol. Pag-ila sa nagpaluyo sa pagpamomba sa sinihan sa duha ka mga mall sa Davao City. Sentro sa investigasyon sa mga otoridad. Ubang pasahero nga sakay sa nadaot nga PAL Express, nakauli na sa Cebu City. Usa ka doktor, nadakpan pinagi sa bypass operation, human makuhaan o gidudahang shabu. Og flights padulong Zamboanga City, mubalik na karong adlaw. May buntag Mindanao, may buntag kapamilya, diyan ang mga detalye sa News Patrol. Nakasentro ang investigasyon sa mga otoridad sa pag-ila sa nagpaluyo sa pagpamomba sa sinihan sa duha ka mga mall sa Davao City. Karong nasayra na kung unsang klase ang bombang ipabuto. Si Hernel Tokmo sa report. Natigom na sa mga otoridad ang mga ebidensya nga components sa bomba nga mibusikad sa SM City o Gaisano Mall of Davao. Ilan ang nahibalaan kung unsang klase kini nga bomba. Sumala ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa, usa kini ka simpleng improvised explosive device nga de baterya. Cellphone ang triggering device. Duna kini explosive filler nga detonating chemicals nga PETN o RDX. Gisulod kini sa lata sa soft drinks o giputo sa paper packaging sa usa ka fast food chain o gibutang sa bangko sa sinihan. Gikumpirma ni De La Rosa nga dili intensyon sa responsable nga mopatay og tawo kay walay shrapnel sang bomba nga makasamad sa mga nananaw og sine. Apan makamatay gihapon kung dool sa nabuthan. Dili ni Indisyo kay doon na may isa ka moviegoer dito sa SM nga gusto mo balhin dito sa orkestra kay medyo mingaw, gusto niya private nga lugar. Pag naugdog gisisitam raw murag ipahawa dito. Sinibalik doon sa taas dito sa balkon ng lingkod. Matod sa bomb technician, wala gi-assemble sulod sa mall ang bomba. So far kung sa mall istoryan sir wala tayo mapalit ya sa mall. Mukan. Sa gawas gid. Sa gawas gikan. Sa akong pagkaibalo sir ang Cotabato ug ang Cagayan de Oro pareha. Karong nahibala na ang bomba nga gigamit, sunod nga pagabuhaton sa mga otoridad ang pagtumbok sa responsable. Usa sa mga basehan nila ang CCTV footage nga nakuha sulod sa mall. We have already identified some persons of interest sa maong mga videos sa CCTV. Nagmugna na sabog Special Investigation Task Group na twin bombings aron magkahiusa ang lain-laing ahensya sa hinanaling kasulbaran sa nahitabong pagpamomba. Nagpabilin gihapong heightened alert ang Davao City human sa pagpamomba. Hindi ka masudla ko istikto ka sa pag-inspeksyon. Bahalag, it will take time. Balag hago na mo kayo. O kaya yung isakto. Huwag na kagadudahan, isumbong yun dayon. Nagdeploy na og dugang pulis ang DCPO sa mga mall. Mitanyag na sab si Mayor Rodrigo Duterte og libreng check-up sa mga temporaryong nabungog nga nananaog sine ni adtong tungura. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Sakyanan nga giparada tungod kay dunay diferensya na alaan nga dunay bomba na exclusive report. Double dandagan sa trapiko sa crossing Matinap diyang gisirhan sa mga polis ang southbound lane. Tungod sa giparadang Toyota nga kotse, nga nalaang dunay bomba. Mo nabalaka mo gud mi sir kay gabi naman kay gabi pagibili niya hangtod ganiyang buntag. Wala magigikuwas. Apan human sa pipilag ka minuto, walay nakitang bomba ang mga polis. Magabi pa na. Ano na yung magiging hindi? Nagupa na. Piabot sa Bantagya, kaya nagpelang sundalo nga si Marklin Kenyete. May esplikar kini nga daot iyang kotse kagabi. Busa na pugo siya pagpark sa kotse at tubangan sa Mercury Drug. Nanghid na din mo kagahapon, nga ipili ninyo na Sa traffic enforcer. Giimbitahan na lang sa pulis ang Tagya sa Taluma Police Station. Dapat ang gi-inform niya ang katong management diya sa kuan sa Mercury Drug or ang security guard mismo. Pinakakuyaw, pinakahadlok na bomba nga ito gibantayan karon kanang karbam. So kada imong sakyanan para dili na makonsidera sa pulis ka karbam, itarong nagparking, o pataka nagparking mo sakyanan, blast in place na mo sakyanan diya. So we are in heightened alert. Dili lang ang pulis ang nag-alerto kundi tanang katawhan. Mo report gyud mga tao pag dunay nasabtan nila nga unusual. Abdi kog igmat karon ang kapulisan ug katawhan, labi ng baguhay lang gitayog sa pagpamumba ang Davao City. Sa samang balita, naukay sab ang mga katawhan diha sa Bonifacio Canto Ponciano tungod kay dunay butang nga nalaang dunay bomba. Yang live nga report ni Danjo Revilla. Danjo?
Elric, nagsuspitsa silang dunay bomba sulod sa cellophane sanglit na sila'y nakitang wire sulod ni ini. Okay, balikan ta ang signal taod ni Danger Villa. Samtang sa Pikas Bay, nakauli na sa Cebu City ang ubang pasahero nga nakasakay sa nadaot nga PAL Express na tumilabayang gabi. Na-report ni Bona Pamplona. Sakay sa PR-364, nakalupad na padulong Cebu City ang ubang pasahero nga naapektuhan sa biyahe kagabi. Diyang mibalik og nag-emergency landing ang flight 2P366 PAL Express sa F. Bangoy International Airport. Human nagkaaberya ang tuong makina sa eroplano, 20 minutos ang milabay. Human naka-take off sa Davao Airport. Apil sa mga pasahero si Father Carmelo Jola. Murag ang eroplano niya, murag ni siga sa gawas, murag peripheral vision ako. O ni hunong nila ito tuyok ang palabad doon niya. After siguro mga 3 minutes, ni-announce tong pilot na if you notice, our right propeller is no longer functioning. So we will have to turn back because we are to turn back to Davao. Mechanical trouble sa engine 2 sa twin-turbo aircraft ang hinungdan kung anong nakadesisyon ang piloto nga mubalik sa Davao Airport. We have at least 38 passengers. They were asked to proceed sa check-in counter for rebooking and then refund kung sino gusto mag-refund, and then the rest were accommodated sa hotel. So the next day today, we accommodated lahat some of the passengers sa PR-364. This is Davao, Cebu. Wala hinoy reklamo ang mga pasahero human gi-accommodate og maayo sa PAL sa usa ka hotel sa Davao City. That is the standard procedure namin. Chine-check talaga yung engine, but somehow minsan nakakaroon ng during takeoff. Ang Davao Cebu destination dunay duha ka flights matag adlaw ang PAL. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Tamang malikantang signal karon ni Danger Villa matungod sa usa ka butang naalaan nga dunay bomba. Danjo. Kaya sama sa itong kaingon kaganina, naalaan o nasuspetsaan nilang bomba ang usa ka cellophane sanglit na sila'y nakitang wire nga sulod ni ini. Gisiradan sa mga otoridad ng Bonifacio ug Ponciano Street sa Davao City kagabi. Human usa ka gisuspetsa ang bomba ang nakita sa sidewalk nga gisulod sa cellophane. Matod sa gwardyang si Jenik Hugadora, nanawag dayon siya og 911. Human na siya nakitang wire sa sulod sa cellophane. Nakita nako nga murag kadududahan jud nga adunay murag improvise jud nga gibutang sa maong kuan cellophane ya gisulod sa gipold. Dali dayon kining giduol og gisusi sa bomb squad, pero dili nila masiguro kung unsay sulod ni ini. Maong ila dayon kining gipasimot sa bomb sniffing dog. Wala hinon milingkod ang iro, di mailan nga walay bomb component ang cellophane. Apan aron mas makasiguro, usa ka bomb squad ang misulod sa protective suit. Giduol ang suspected bomb o gibutangan og water disruptor aron pabuton kini. Water disruptor, sir, prevent lang, sir, na para dili siya sumabog kung totoo man siya na IED. Dihang maklear na ang area, nadiskubrihang usa ka canister sa pahumot lang di ay ang sulod ni ini. Bisan dili bomba ang ilang nakita, nagpasalamat gihapon ng mga pulis sa mga Davaoenyo nga mitabang sa pagbantay sa syudad, ilabi na sa pag-report sa mga ginudahang bomba. Maganda yung ginagawa ng mga taga-Davao kasi pag may nakita sila ng mga ganung mga klaseng bagay na naiiwan or ano mga bagay na nakikita na parang suspicious looking, itinatawag ka agad sa authority para at isa ka-react tayo, maiiwasan natin yung possible na pwede mangyari sa paligid natin. Kung halimbawa kasi Elric, naka-alerto o mas gipahugtan gyapon ang seguridad sa mga otoridad din sa Davao City. Human duha ka mga sinihan sulod sa duha ka mga mall ang gipang bomba ni adtong Lunes sa gabi. Elric. Salamat, Danjo Revilla. Kumalik na ang biyahe sa mga aeroplano padulong Zamboanga karong adlaw. Human mihatag og go signal ang kaap
Na-report ni Bona Pamplona. Gikalipay sa airline companies nga mo-resume na ang flight padulong sa Buanga City. Paluparon sa Philippine Airlines ang Airbus 320 gikan Manila padulong sa Buanga City. Karong Biyernes sab ang full operation sa Philippine Airlines sa Davao Zamboanga flight. Mag-resume tayo at 2 o'clock Zamboanga, Manila. So hopefully sa 20th September, back to normal na. Tulo ka flights matag simana ang biyahe sa PAL Davao Zamboanga. Sa halos na pulo ka adlaw nga suspension sa flights padulong Zamboanga, millions na ang nawala sa mga airline company. We will continue serving the riding public. Napamahalan ninyo, sir. No, not compromising our fare and our safety. Plano sab sa airline company nga modugang og flights padulong Zamboanga aron ma-accommodate og mahiluna ang napiktuhang pasahero. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Ay sa Muglakaw, kay pwede pa naghahanang balita sa pagbalik sa News Patrol sa May Buntag, Mindanao. Mga pamilya atong nawatigdan nung naay mga basura sa atong mga kadagatan labi na dinhi sa Davao City. Ug syempre importante nga hinluan nato ang kadagatan aron sa mga umaabot nato nga henerasyon. Ug syempre dunay aktibidad nga pagabuhaton ang lain-laing ahensya aron na mahinluan ang mga coastal areas dinhi sa Davao City. Ug syempre makauban nato ang Centro Davao ug ang Philippine Coast Guard nga dunay sila paghimon nga activity aron mahinluan ang ato ang baybayon. Ug syempre makauban nato una si Sir Michael Quiñones, ang IEC sa Centro District in charge. Okay sir, maayong buntag sir. May buntag sa ato ang nagatanaw sa atong may buntag Mindanao. Okay sir Michael, unsa bay inyo ang pagabuhaton nga activity this Saturday? Karong Sabado na ay pagabuhaton, so synchronize ni siya nga activity worldwide. So ang city government, so ang action officer nato ang opisina sa City Andro, natin pagabuhaton nga coastal cleanup drive sa ato ang tanang barangay nga dunay coastal areas, and that would include also the river banks. Okay, si Commodore Bensor sab no sa ang Coastal Director sa Coast Guard Auxiliary. Sir, maayong buntag. Sir, unsa ba ka importante nga dapat nato hinluan ng baybayon? Yes, thank you no. Ang International Coastal Cleanup nga pagahimoon karong Sabado, alas 7 magsugod sa buntag, usa ka importanteng aktibidades nga gihimo nga pagalimpyuhan atong kabaybayunan, no. It's time to clean our trash. Ang atong gipanglabay dinha sa mga kadagatan kinahanglan nato limpyuhan aron dili mga matay ang ato mga isda, and to preserve the marine life diha sa ato ang mga kadagatan ug sa ato mga riverbanks. Okay. Syempre balik ta kay Sir Michael. Sir Mike, for the past years, daghan ba nga mga basura ang inyong ma-recover, makuha ninyo no, sa mga coastal areas? Ubay-ubay gyud no atong makuha tong niaging tuig. Pila ka tonelada gito atong nakolekta dito, niabot tag almost 5 ka dump trucks lang. So dako kada sa epekto. Labi na sa atong kadagatan kay mo na siyang gina-consider nato na worst marine debris. Okay. Unsa ka peligroso kini sa katawan labi na sa mga katong sa marine resources nato dinhi sa Davao? Well, of course, kay siyempre makaon na sa atong mga isda atong ginapanglaban nga mga plastics. Unya karon ato pong paliton, kita ra po'y mukaon, muhatag sa atong kadaot o sa atong panglawas. Okay, kinsa bang involved kinsa mo participate this Saturday sa inyong coastal cleanup? So sa city government level na may mga specific na mga barangays na gi-assign kay nagpadala namig mga memos. So barangay 21, 22, 23, barangay 27, barangay 76, then barangay 40 na mga specific na assign na mga offices sa city government. Then we also invited mga school organizations and mga establishments to participate sa ato ang activity karong Saturday. Okay, Commodore Bensur,